Minsan na itatanong natin, bakit may mga taong gumagawa ng masama, hindi mo naman ginagawa ng masama. Sabi nga natin, kuminsan may mga taong nagtatanong na kung bakit sila ginagawa ng masama, gumagawa naman sila ng mabuti. Kaya bahagi yun sa aklat ng Propeta Jeremias, ay anong sabi ito? Isudlong natin. Bahagi yun na kung saan ay ito yung pahayag laban kay Jeremias. May mga, kung tawagin natin, yung mga nagsusublong. Wala namang kuminsan kalimitang basihan. Kaya bahagi yun na kung saan yung makita natin na nagpapakilala na katotohanan na baka akala natin kapag gumawa ka ng mabuti, wala nang gagawang masama sa iyo. Hindi po totoo yan. At hindi po rin yan pinangako ni Jesus. Kapag gumawa ka ng mabuti, walang gagawang masama sa iyo. Hindi mo yan yung pinangako ni Jesus. At yan yung katotohanan. Bakit? Kasi may tao talaga masama. Kahit ginawa mo na ng mabuti, kung wala kang ginagawang masama sa kanya, ay gagawa ng masama. Bakit? Masama siya. Yun ang kanyang pagkatao. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. At yun ay isang malagang paghinala ng katotohanan. Sapagkat para hindi po tayo malungkot. Kasi yan ang daigdig na ginagalawan natin. Na kinakailangan din natin handa yung aming sarili. Ngayon, kung minsan, nag-iisip natin na gagawin ko rin ng masama kasi ginawa na ko ng masama. Hindi. Bakit? Hindi ka masama. Mabuti ka. Kaya, ginawa naman ng mabuti o masama, ano yung gagawin mo? Gumawa ka ng mabuti. Bakit? Hindi depende sa tao. Sabi nga kung minsan, may narinig, mabuti ako sa taong mabuti sa akin. Masama ako sa mga taong masama sa akin. Yan yung pamantayan ng daigdig na ito. Hindi yan ang pamantayan ng Diyos. Gumawa ka pa rin ng mabuti kahit ano yung ginagawa sa iyo ng tao. Mabuti man, walang ginagawa sa iyo o masama. Bakit? Kasi ikaw ay mabuti. Ang tawag na natin ito dahil ikaw ay anak ng Diyos. Yun nawa yung pahalagahan natin. Ang isa sa ating incentive kung bakit tayo gagawa ng mabuti ay bahagi yun na ipinamamanig sa atin na kung malinaw sa atin yung kautusan ng katarungan. Kasi baka akala natin ay dahil sa ginawa tayo ng masama, kinakailangan tayo ang maningil. Hindi mo kinakailangan tayo maningil. Bakit hindi mo kinakailangan tayo maningil? Ang Diyos ang maningil. Yun yung pinaayag ko ni Propeta Jeremias. Yan din yung bahagi ng pagkilos na huwag namin kalimutan. Kaya sabi mo nga, babalik tayo sa turo ng purgatorio. Na
ibibigay mo yung hinihingi ng katanungan. Bahagi mo yun na kinakailangan natin ng manunawa. Kaya, tatawa ka pa rin ang mabuti kahit na ginawan ka ng masama. Kasi bakit? Yung ginawa sa iyo masama, hihingin yun sa Kanya ng katanungan. Hindi kinakailangan ikaw ang maningin para maibigay niya yung katanungan. Ang Diyos ang mahalaga. Kaya nga, bahagi yun ng pagkakataon na kung saan ay makita natin. Ang yung turo ng purgatorio ay isang nagpapatibay sa nabanggit na pagpapahalaga. At bahagi rin na kung tinignan po natin ay alin, kinakailangan din natin yung pangatlo. Ano yun? Yung maging kabahagi tayo ng pagkilos ng Diyos. Pagkakataon na huwag natin kalimutan na kinakailangan natin na alin, na tayo ay magpatawad. Pagkakataon na kung saan ay yun ay bahagi ng pakikisa natin kay Jesus. Kaya ako kalimitan, hindi lang minsan, nabibigatan tayo dahil sa matapos ang kuminsan umabot na hindi lang isang taon, 10 years, 20 years, yung iba 50 years, ay ang bigat-bigat ng kanilang kalooban. Bakit? Ay hindi nakapagpapatawad. At dahil sa hindi nagpapatawad, kapag naalala mo yun, ay nire-renew mo yung sakit na dulot ng paggawa ng masama sa iyo ng taong ito. At dahil kumahati yung kalooban mo, bakit? Kasi hindi mo pa napapatawad eh. Kaya, patuloy mong sinasaktan yung iyong sarili sa pangyayari na kontusin minsan lamang nangyari. O kahit sabihin natin na inulit pa. Pero sabi nga natin ay binabalik-balikan mo yung sakit na dulot nito. Bakit? Hindi mo mapatawad. At yun yun, huwag natin kalimutan na pakikisa natin kay Jesus. Sabi na, to forgive is divine. Kaya nga, ito yung paging bahagi ng paging anak ng Diyos. At yun ay isang bahagi ng pakikisa natin sa pagka-Diyos na Jesus. Ang konklusyon na rin yun, nagpapalaya para sa ating kalooban. Kaya pagkakataon na kung saan ay idulog natin sa harapan ng po aming kapal. Sabi nga, hindi ito isang pagtutolerate. Baka akala natin hindi tolerate natin yung gumagawa ng masama. Hindi. Bahagi yun na huwag din natin kalimutan. Pero hindi dapat tayo maging alipin ng mga taong gumawa ng masama sa atin. Sabi ba, paano ka naging alipin? Kung wala ka nang inisip kundi makaganti. Naging alipin ka kung tuwing nakikita mo o naririnig mo yung pangalan ay may kumukuhin na sakit sa puso mo. Naging alipin ka kung ang palaging laman ng utak mo ay yung tao ito. At kuminsan nire-rewind mo pa yung mga nakalipas na pangyayari na matagal nang
iwas. At yun ang nais ay pahay ng Holy Kapatid. Hindi natin kayang hawakan ang tao kung gagawa ng mabuti o masama. Kaya nga po inyong mapapansin ang ginawa ni Jesus nung siya babatuhin, siya umiwas. Siya umiwas. Bahagi yun kasi hindi niya hawak yung kagustuhan ng ibang tao eh. So bahagi rin yun na kung saan yung makita ko natin. Kaya